Isang magandang tanghali sa inyo mga kaibigan. Good morning! Good morning! I believe it is a beautiful Thursday. Beautiful, beautiful day. Paano naman? Maaraw na at mukhang wala na mga bagyo na naman. Wala nang bagyo at medyo bumababa na ang mga tubig sa medyo labas-labas. At saka maganda, bumababa rin yung temperatura. Pag medyo gabi ngayon, medyo umaga, medyo may konting lamig na nararamdaman natin. Ganun ba yun? Oo, parang pagdating na kasi sinabi nila, mga bare months, ayan na, parang malapit na ang Pasko. Nangingilapit na ako. Bakit? Burn na eh. Bibili ka na naman ng regalo. Ayan. Anyway, mga sabi nga nung isang sa TV kahapon pack up muna daw ang Christmas. Pero dito sa San Nico na hindi pwede. Oo, kaya meron pa tayo dito naglalabanan ng kanilang mga talento para talagang swertein sila at maganda ang kanilang Pasko. Ito tayo sa Maid na Maid Ka Na. Ayun! Oh, kita mo naman yung malaking portrait ni Melissa nandito sa akin. Kamukha ko ba? Hindi, mas maganda ka naman. Hindi, gusto ko nga ikamukha ko dahil maganda naman siya. I can relate. Okay. Ano ba yun? Pakilala natin ang ating unang contestant ngayong araw na to mga kaibigan. Ang una nating kalahok, she's 22 years old at tubong Cebu City. Oh, Cebu. Oh, maayong uto sa inyong tanan. At 2 taon nang nananilbihan bilang isang labandera. Labandera. Oh, okay. Mga kaibigan, kilalanin po natin si Lilibeth Perez. Yang si Beth, 4 na taon na po sa amin yan. At napakabait niya. At malinis din siyang maglaba. Pero meron siyang isang bisyo na napansin ko. Kapag naglalaba yan, mahilig kumanta. At doon ko na-discover na maganda pala ang boses niya. Kaya ako na mismo ang nagrekomenda sa kanya na sumali siya dito sa contest na to. Kaya sa'yo, Beth, good luck! Bakit kaya pag nakikita ka, araw ay maganda at laging masaya. Ganyan ang damdamin ko, nadarama mula noon, hindi magbabago hanggang ngayon. Bakit kaya pag nakausap ka, di nakakasawa ang iyong pagsalita, tulad ng isang awiting kay gandang mula sa simula hanggang wakas. Sadyang ganyan ang damdamin ko sa'yo, mahirap maintindihan, subalit totoo kahit kailan sa buhay kong ito. Di ka lilimutin mula noon hanggang ngayon. Ayan, maraming salamat si Beth. Talagang taga Cebu. Alam mo naman mga taga Cebu, talaga mga sweet yung mga taong yan. Hindi ba? Lang, maayos din sila magkanta ba? Mga taga Cebu. Oo, maayo ha. Oo. Kagaya yung kaibigan ko nandito, si Vin. Taga Cebu yan. Oo. Ang dami ko kaibigan sa Cebu, kaya alam ko sweet sila kagaya. Alam mo si Vincent, yung kaibigan mo, swerteng-swerte at malalaman natin mamaya kung bakit. That's right, oo. Ngayon, ang second contestant natin dito sa Maid na Maid Ka Na. Yes, ang ikalawang kalahok natin, 18 years old na siya. 18. Taga Tanay Rizal, 3 taon na siya naninilbihan bilang all-around maid. All around, Ang kanyang specialty ay mag-alaga ng bata. Ba? Napakabata pa. Gusto na mag-alaga ng bata. Meron na akong pangatlong yaya para sa hindi pa ho. Wala pa. Matagal naman, pa yun. Hindi muna. Kilalanin natin muna si Maria Fe Peñano. Ayan si Maya, napakabait na bata niyan. 3 years
madalas na siyang naninilbihan sa amin. At talagang mapagkakatiwalaan yan. At hilig niya talaga magsayaw at kumanta. Sumaya, good luck. You gotta lick it before we kick it. You gotta get it soft and wet so we can kick it. You gotta lick it before we kick it. Gotta get it soft and wet so we can kick it. Ba-da-da-da-da, 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 ba-da-da-da-da. Baby, work it. Come on, a real cutie. He had a nice and fruity. He seems to belong to key lover type. Let's cut right through the chase. Come on and get the taste. You gotta face it so that I can get hype. You gotta lick it before we kick it. You gotta get it soft and wet so we can kick it. You gotta lick it before we kick it. You gotta get it soft and wet so we can kick it. Ba-da-da-da-da, 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 ba-da-da-da-da. Baby, work it. My love so sweet at Ayan, mga kaibigan. Maraming salamat, Okay ba? Maria Fe. Hindi, kasi di ba specialty niya yung lalabandera? Oh. Okay, yung mga damit niya, pag nabasa na, ginaganon-ganon niya. Oh. Gotta whip it. Gotta whip it. Pinapalo-palo niya yan. Oo, ganun ang pagpalo-palo. Kaya magaling sa labandera, mga kaibigan. Ngayon, mamaya, mas kikilalanin pa natin sila sa kanilang interview portion. Interview portion, yung ating mga questions and answers. Yan, kaya wag po kayo alis kasi babalik kami dito sa Made na Made Ka Na. Okay. Okay mga kaibigan, welcome back sa pinakamalaki at most prestigious na search for mate sa buong bansa. Nandito na po tayo sa ating interview portion. Ngayon po ay panoorin na natin ang unforgettable experience ng ating unang kalahok na si Lilibeth Perez. Kaano-ano ko kaya siya? Panoorin natin. Katulong sa iba, ikaw pang napapasama. Kaya itong karanasan na hindi ko makakalimutan. Nagtanong sa akin si ate noon at nagpapahanap ng isa pang katulong na makakasama ko sa bahay. Nagkataon namang may kakilala akong taga-baryo namin na nagpapatulong maghanap ng mapapasukan. Kung kaya't inirekomenda ko ito kay ate. Lingid sa kaalaman ko, masama pala ang ugali ng katulong na ito. Dahil sa may kakatihan ng mga kamay nito. Minsan kami lang dalawa ni Bibi ang naiwan sa bahay. Pareho kaming naglilinis noon at sinabi niya sa akin, lilinisin daw niya ang kwarto ni na ate. Sa loob ng kwarto ni ate, nagkungwaring maglinis si Bibi. Pero ang pakay pala nito ay yung jewelry box ni ate. May ilang pirasong alas ang naisisilid na ni Bibi nang dumating ang anak ni ate. Tuloy-tuloy itong pumasok sa silid ng mama niya para may kunin. Gustong-gusto namang pagbukas niya ng pinto, inabutan niyang isinisilid ni Bibi ang isang pirasong alahas sa bulsa nito. Huling-huli ni Ate Malu si Bibi sa akto ng pagnanakaw. At nang tanungin siya ni Ate Malu ay natigilan na lang ito. At namutla. Nabawi naman ni na ate ang mga ninakaw sa kanila. At maswerte pa rin si Bibi kasi hindi siya ipinakulong ni ate. Matapos itong magmakaawa. Hiyang-hiya talaga ako nung pinaalis ni ate si Bibi dahil ako ang nagpapasok sa kanya. Kaya simula nun, hindi na ako nagpapasok pa ng iba. Okay, nandito ngayon si Lilibeth. Halika Lilibeth. Dito ka sa gitna namin. Matanong lang kita Lilibeth, paano mo nakilala yung katulong na nirekomenda mo? Sa iba kong mga kaibigan. Ah, hindi mo personal nakilala yon. At paano mo naman hinarap yung amo, yung amo na nirekomendahan mo? Anong sinabi mo? Ano sinabi mo? Sabi ko kay ate, meron akong kaibigan. Hindi, pagkatapos nung nangyari, anong sinabi mo sa kanya? At anong sinabi niya sa'yo? Humingi lang siya ng sorry sa akin. Yung amo? Ay, hindi ko yung katulong. Hindi, anong sinabi ng amo?
Sa'yo? Nagalit ba? Oo, nung una nagalit. Pero nung... Sa'yo? Sa'yo Sa akin, nagalit? tapos sa kanya. Okay. Kasi nagpapasok daw ako nung hindi ko masyadong kilala. Ano sinagot mo? Tapos sabi ko, siyempre sa awa ko na rin, pinapasok ko na siya. Pero pagkatapos nung nangyari, ano sinabi mo sa amo mo? Humingi na ako ng tawad kay ate kasi hindi ko naman talaga kilala masyado. Okay. Nabawi ba ulit yung mga alahas? Oo, nabawi ulit. Anong masasabi mo sa mga ibang katulong na gumagawa ng ganito na nakakasira sa mga nagre-rekomenda sa kanila? Sana kung ire-rekomenda sila ng mga kasamahan din nila, mga kakilala, huwag naman silang gumawa ng masama dahil pati yung nagpapasok nadadamay pa dyan minsan. Ikaw, Ami, Ngayon may ba, tatanong ka nagre-rekomenda ka pa ba ngayon? Hindi na, pero kung sakaling kilala ko talaga na pwede kong mahabol kung gumawa man siya ng kalokohan, pwede ko siyang ipresenta ulit. Okay. Okay, thank you very much, Lilibet. At ngayon naman po ay panoorin natin ang unforgettable experience ng ating ikalawang kalahok na si Maria Fe Peñano. Panoorin po natin. Hindi ko malilimutan karanasan ay nangyari kay Nanlang. Nung nainlove ako sa unang boyfriend mo, ganito ang nangyari. May nakilala akong binata noon, mabait naman siya at namamasukan sa isang kumpanya bilang delivery boy. Dahil sa may kahigpitan ng amo ko, dinaan niya sa pagbato-bato ng love letters yung panliligaw niya sa akin. At dahil sa may pagtingin din ako sa kanya, sinagot ko naman yung sulat niya sa pamamagitan ng pagbato din ng sulat sa kanya. At kapag wala ang amo ko sa bahay, nag-uusap kami sa may gate. At na-develop na ako ng gusto sa kanya hanggang sasagutin ko na siya. Pero hindi pa gaano nagtatagal ang relasyon namin nang bigla na lang siyang tumigil magbigay ng sulat. Hindi na rin siya pumupunta sa bahay. Nagtaka ako kung bakit at sa tulong ng kaibigan ko natunton ko ang bahay nila. Nung nagkita kami, tinanong ko sa kanya kung bakit hindi na siya dumadalaw o sumusulat. Nangatwiran siya, nag-aaral daw siya at wala nang panahon para sa akin. Nasaktan ako noon pero hindi ko pinanghalata sa kanya. Mula noon, hindi na ako dumalaw pa sa kanila. Maasa ako magkakabalikan pa rin kami na balang araw. Pero hindi pa sa panahon ngayon dahil gusto ko muna makapagtapos ako ng pag-aaral ko. Yan po mga Okay, kaibigan ng ating nandito si Mafe. Mafe, halika rito. Palagay Yes. ko maraming matututunan si Ami sa karanasan mo. Ano ba ang nangyari at nagkabatuhan kayo ng sulat? Hindi ka ba natamaan sa ulo? Hindi naman ho, kasi maingat lang po siya mambato eh. Mailag, magbato, magaling. Maingat. Nagpupukulan sila ng Oo. pagmamahalan. Ika. Kung sakaling magkabalikan kayo, magkita kayong ulit, tatanggapin mo pa ba siya? Sa palagay ko po, hindi na. Kasi ho, nasaktan na ho ako nung iniwan niya ako. Tapos, alam nga namang ho, balikan ko pa siya. E di, naisipin ko na lang ho muna yung pag-aaral ko dahil gusto ko makapagtapos ng pag-aaral. Tsaka na ho muna yung love life ko. Anong gagawin mo kung sakali magkita kayo uli? Ano sasabihin mo sa kanya? Wala ho, sabi ko lang, hi, ganun, kamusta, ganun lang. Paano ba kayo naghiwalay? Ano bang sinabi niya at kayo ay naghiwalay? Ano kasi, nung bali ho napunta ako doon sa kanila kasi, nung pumunta ako sa kanila, sabi ko sa kanya, ba't di na siya pumupunta? Sabi niya, nag-aaral daw ho siya, busy daw po siya. Yun lang ho, sabi niya sa akin. Wala namang ibang babae. Sabi ho nung pinsan niya, wala daw, ewan ko ho, hindi ko alam. Hindi mo nahuli kung may ibang babae? Kasi ho, malayo ho siya eh. Malayo ho siya sa amin. Okay, ikaw, Ami, kung sakaling babalik sa yung boyfriend mo, palagay mo, babalik ka. Hindi na lang, kasi pag tapos na, wala nang balikan. Ngayon, naghahanap ka na. Okay. Sandali. May isang tanong pa ako kay Mafe. No? Sa tingin mo ba dapat manghimasok ang isang amo sa love life ng isang katulong? Hindi ho, kasi hindi naman ho hawak ng amo natin ang ating puso eh. Kasi ho, kaya nga ho tayo pinanganak na isa, kasi ho, may kanya-kanya tayong puso at isip na dapat natin sundin. Parang Talaga Ami na naman. rin ang nagsalita, mga kaibigan. Isang puso at isang isip. Pero yung amo mo, pwede magbigay ng payo sa'yo, di ba? Pwede kang humingi ng tulong. Opo, kasi siya naman ho yung mas nakatatanda, siya ho nakakaalam na kung ano yung tama para sa akin, kasi ho bata pa po ako nun eh. Okay, maraming salamat. Mafe. Talaga naman, in love na in love ang mga audience natin.
Ang ating pong criteria, we have 30% for talent, 30% for unforgettable experience, and 40% for intelligence with a total of 100%. At ang mananalo po ngayong araw na ito, mga kaibigan, ay magkakamit ng 2,000 pesos at ang hindi naman papalarin ay papalarin pa rin kasi meron siyang 1,000 naman, pesos. mga kaibigan. At para naman po sa ating grand prize, yung mananalo po para sa ating Make na. Magkakaroon ng pagkakataong sumikat bilang artista sapagkat siya ay gaganap ng isang papel sa sikat na dramang Mara Clara. Oo, pinapanood yan ng lahat ng tao dito sa Channel 2, syempre. Yan. At alamin na natin kung sino nanalo. Napakaganda naman itong labandera mo, Danny. Ha? At saka nagdadlaban ng costumes mo, ha? Totoo. Costumes mo ba yan? Di ba Costumes mo yan, eh. Anong ginagawa ng costumes mo sa bahay ko? Oo, nilalaban. Mga kaibigan, ang nanalo po ngayong araw na to, our maid for today, October 5, is the contestant with an average score of 85, contestant number 2! Congratulations to Maria Fe Peñano. Huwag mong ipupukol yung bulaklak, ha? Good luck sa'yo at sana'y makahanap ka na ng boyfriend. Binabati ko lang ho yung mga taga-Tanay at saka yung mayor po namin, nanonood po siya ngayon. Sa mama, sa papa, sana huwag po silang magalit dahil yun nga, na-discover na ulit yung lihim ko, yung love life ko. Okay, mga kaibigan, thank you babatiin very namin much. kayong lahat sa aming pagbabalik. Congratulations.